po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is July 3, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may ano to, McDonald's sa Alabang. Sa may Alabang Town Center po yan, Alabang Zaputi Road. At dadalhin po natin yan sa may Hook Pasong Buaya, sa may Imus, Imus, Molino Sur, Bacoor, Cavite. Naku, palayo tayo. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po time na po ano po natin sila. Disclaimer, lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sumasakaliwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Makinig tayo ng mga makinig tayo ng aral ng Panginoon. Isinulat yan sa at yan ay tinatawag nating ang Biblia sa ating kapanahonan ngayon. Continue 700 meters, then turn right onto Mandeville Avenue. Continue straight at this traffic light. Continue straight at the first traffic light, then in 400 meters, turn right. In 300 meters, turn right onto Mandeville Avenue. Enter rightmost lane, then in 90 meters, turn right. In 200 meters, make a slight right. In 90 meters, make a slight right. In 100 meters, you will arrive at your destination. You have arrived at your destination.
morning po. Ma'am, grasya po. Apo. Arriving in 22 minutes at 2:42 a.m. This route is toll-free. In 60 meters, turn left, then turn left. Bawal U-turn pala In dito. 60 meters, turn left, then turn right. Turn right onto Alabang Zapote Road. Hindi pala eh. Continue straight at the first traffic light. Then, in 500 meters, turn right off the ramp. Continue straight at the first intersection. Then, in 200 meters, turn right off the ramp. In 100 meters, turn right off the ramp, then make a slight right. Make a slight right onto Philinvest Avenue. Continue on Philinvest Avenue for 2 kilometers. Daang hari lang po tayo po. Hindi ko po alam ang mga daanan, ma'am. Sinusundan ko lang po siya. Hindi po ako Kasi doon taga tayo rito. sa MC3, MCX Idal. Kaya nga po, hindi ko nga po kasi alam. Wala akong pandagdag. Hindi ko kapisa dito, ma'am. Sige, pwede bang ibalik nyo doon? Doon tayo sa Alabang Zapote. Parang hindi naman to highway. Ay, hindi siya papuntang MC, yung Skyway. Hindi naman Sige po nga, yata sige, ito. sige ka. Kasi normally yung sinasakyan ko hindi na sila nagaan. Sige po, i-ano. Basta daang hari. South Luzon Expressway pala to eh. Oo, wala pang... So saan po tayo, ma'am? Sige kuya, yung doon yung sabi mong walang U-turn. Balik tayo dun sa, yun kasi yung alam ko na way, yung daang hari. Normally yun yung daan niya, sinasakyan ko. Hindi ko kasi kabisado dito, ma'am. Wala, Turn doon pa right dito into ko the sa station drive. Dapat pala doon pa lang, ma'am, sinabi niyo na. Ay, nagtataka nga ako eh. Kasi ito yung first time na nasakyan ko na dire-diretso eh. Normally yung daan talaga namin doon. Ma'am, kita niyo naman po, may sinusundan po tayo. Eh, hindi ako nakafocus po. Ito yung tinitingnan ko sa cellphone. Nagsasalita din po, ma'am. Bukod po sa mapa, ang mapa ko po ay Ay, sorry, hindi nagsasalita. ako nakafocus dun sa sinasabi. Nasasabi ko nga po, hindi po ako taga rito. So, hindi ko po alam lahat ng mga daanan po dito. At lahat mo naman po kami, ma'am, na sa TNVS po, sumusunod lang po kami sa mapa. Nagtataka nga din ako, kuya. Kasi kahit pakita ko sa iyo yung record, yung daan talaga namin dun sa kabila. Kaya nga po, ang tinuro po sa atin is dito.
Ngayon, hindi ko alam kung saan tayo pupunta ngayon. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Kasi sinusuway natin siya. Teka lang. Ay, Diyos ko. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa sa 411 Ridgeway Avenue. Pagkatapos kumaliwa sa 411 Spectrum Midway. Kumaliwa sa 411 Ridgeway Avenue. Pagkatapos kumaliwa sa 411 Spectrum Midway. Ang ika-anim na buwan na ng pagdasal ng tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea. Isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya nakatagdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa TV ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroon ng dalaga, binatin niya ito. Umatwa ka, ikaw ay kalugod-tugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Naglubihanan si Maria sa gayong pag-usap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyo. Siya sabi sa kanya, huwag kang mahiya, sapagat kinalitan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Maging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taas. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob pagpakailan-kailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Kayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong pinanganak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y makukulit, naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalatan. Sabagat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nisan siya ng akin. Hindi nagkakala si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluran ng bulan. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanador sa kanyang tiyak. Nagpos ng Espiritu Santo si Elizabeth at kung galang na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinabi. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sabagat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagigalaw sa tuwa sa iyong aking tiyak. Mapalad ka sabagat nanali kang matutupad ay pinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagtutuwi sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sabagat hiningat niya ang aking tabang talimag. Kumanan. Pagkatapos gamitin ang 200 daanan sa kaliwa upang dumiretso sa Commerce Avenue, West. May takot sa kanya sa lahat ng sakit-sakit laki. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang isip. Pinangalat niya ang mga panalo ang isipan. Ipinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at ipinataas ang mga nasa labang kalagayan. Pinusugyan ng mga buting bagay ang mga Gamitin ang 200 daanan sa kaliwa upang dumiretso sa Commerce Avenue, West. at sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang anak, magpakailanman. Kaya si Maria at Elizabeth na may 3 buwan at isang kakupit. Walang oras na ang panganganak ni Elizabeth. Gamitin ang alinmang daanan upang dumiretso sa Commerce Avenue, West. Ng Panginoon at nakikalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, sabado sila sa pagtutuwi ng santo. Sa kanya sana ang ipangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan sa kanya. Kaya't tinunyan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa santo. Humingi siya ng masukatan at sumulat na ganito. Juan ang kanyang pangalan. Ang tamang silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay na naba't naging usap-usapan sa buong kabutang ng Judea ang mga bagay nito. Nag-isip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, maging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag
nagdasma sa kanya, ang Panginoon. Nagpupos ng Espiritu Santo ang kanyang amang si Zacarias at umula ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat diningap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa libi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noon na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kaaway ng lahat ng nabubuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na lupa. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang dapat na makasamba sa kanya. Pagkaraan ng 300 metro, gamitin ang dalawang daanan sa kanan upang dumiretso sa Commerce Avenue West. Ang kanyang mga dapat at itungo sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagat Tuhan mahabagin ng ating Diyos upang ibabay sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay kawanan sa mga nasa kadiliman at nasa dilim ng kamatayan, at patubayan tayo tungo sa daan ng buhay. Magiyang bala at naging malikas ang kanyang sila. Siya'y tumira sa ilang Dumiretso lang sa Commerce Avenue West. Pagkaraan ng 900 metro, kumaliwa sa Daang Hari, South. Ang unang pagpunta ng ito'y ginawa ng Cesareo ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpunta. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea. Ang bayan sinilangan ni Haring David sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niya umuwi upang mapadala rin sa Maria na kaniyang magiging asawa nooy kagapa. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kaniyang panganay at ito'y lalaki. Pinalot niya ng labi ng sanggol at inihigat sa isang sarsaba sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay pantungin. Sa napahinting yun ay may mga pastor na nasa palang nagtutuyag sa pagbabantay ng kanilang lupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nagsisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magtutulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lamay. Pagkaraan ng 500 metro, kumaliwa sa Daang Hari, South. Nagpupuri sa Diyos. Magpupuri sa Diyos sa kahit taas at sa lubay kapayapaan sa mga taong kinaloob niya. Nang makalis na ang mga kapatid, balik sa takip ang mga pastor ay nagpusap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagpabalik sila ng bakat at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa larsang. Kaya isa-isay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng panig sa sinabi ng mga pastor. Nadalhin sa isip ni Maria at ang bagay na ito at kanyang pinagpulay. Muli sa mga pastor na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanan Jesus. Ang pangalay ibinigay ng anghel bago pa siya ipinagdiin. Nang dumating ang araw ng paglilingkod sa kanya ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang magbato o dalawang inakay na kalapat. May isang tao roon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Suma sa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hihingi ng kautusan. Siya'y ginalo ni Simeon. Ito nagpuri sa Diyos na wika, ngunit na, Panginoon, ang iyong kapanganin. Ayon sa iyong pag. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Tama na po ito, ma'am. Kumaliwa sa Daang Hari, South. Sa tamang landas na po. Lumaghang ama't ina ng sanggol. Pasensya na kuya, wala talaga akong pandag. Pinagpasan sila ni Simeon at sinabi Ay, sarong po, ma'am. ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit mahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil yan, ang puso mo'y para na rin dinalakan ng isang panarap. Naroon din sa templo ang isang propetang babae ng pangalay Ana, anak ni Manuel, na mula sa lipi ni Asa. Pagkaraan ng 5.7 kilometro, lumabas sa kanan sa Daang Hari, West. 4 na taon siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Tumakot siya ng oras ng Limon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya Arriving in tungkol 17 sa lahat minutes ng to naging 52 a.m., Vision is told na may sagawa nila ang continue on bagay Daang ay Hari for 2 kilometers. balik sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang patay maging malakas
pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pupunta sa Jerusalem. At ang 12 taon siya, pumunta sila gaya ng kanilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-akala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinalat nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ay ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga Head southwest naging to siya sa kanila at 1 nagkakita. kilometer, then make a Ang slight ng right nakakita onto sa kanya Gang ay Highway. namangha sa kanyang katawan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balis na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwi kasama nila sa nasyon at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay nito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, tunlad ang kanyang karunungan at lalong tinagda ng Diyos ang mga tao. Kabanatang 3. Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ng Emperador Tibet. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Galilea, si Herodes ang tetrarca sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Trachonipe. Si Lisanias ang tetrarca sa Abirinio. Sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kaniyang salita ng Diyos, kaya't tinigot niya ang lupain sa kabilang panig ng Jordan at nangalan. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayon natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, iyakan ninyo ang daraan ng Panginoon. Gawin ninyo ang kanyang mga nabis at ang pagkanan ng bawat kapag at titibagin ang bawat puro at pulot. Tutuloy ang daang lipulipan at papatayin ang daang pulot. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng In 100 meters, marami make ng a tao slight ang right. lumapit kay Juan upang pabautismo. Kayong lahi na mga tubo. Sabi niya sa kanila, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kapansahang darating? Ipagkinalin niyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo anak ni Abraham. Continue on Sabi Gang ko sa inyo, Highway for 3 mula sa mga batong ito ay makalilikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakahumana ang Continue panahon straight to sa this lahat ng traffic lupa. light. Bawat punong kahoy na hindi nagkakaroon ng buting ugat ay pinupulo at inihahagis sa apoy. At tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Kung meron kang dalawang araw, Continue straight bigyan to mo ng this isang traffic ugat. light. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain at niya. Huwag hindi ng mga publikano upang pabautismo at itinanong nila sa kanya, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumigil ng higit sa dapat sigilin. Tinanong din siya ng mga kawan, at kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghihingi kahinuan sa pamamagitan ng pamimili o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong santo. Sagot niya. Nagahari sa mga tao ang panlamig sa pagdating ng Mesiyas at akala ng marami si Juan ang kanilang nakita. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit ang dating na Straight to this ang traffic babautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kay sa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panito. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayak. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kawali, ngunit ang iba'y susunugin sa apoy na di Balik, mamamatay kailanman. dito na tayo, Marami pang bagay ang nakalagpas na tayo. sa ng langit at lumabas sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapat. At siyang tinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak. Utos kitang pinagkutan. Loob pala dito. Magkakatubong taon na si Jesus nang magsimula siya. Parang expressway Ayon sa din. lagay ng tao, siya ay anak ni Jose na anak ni Mary, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi na anak ni Melchi. At si Melchi naman ay anak ni Hana na anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Matatayas na anak ni Ambus. Itong si Ambus ay anak ni Nahum na anak ni Esli. Si Esli anak naman ni Nahum, anak ni Maat na anak ni Matatayas. Si Matatayas ay anak ni Semei na anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Juda na anak ni Juana. At si Juana ay Continue anak straight naman to this ni traffic Teresa light. na anak ni Zorobabel, anak ni Salatiel na anak naman ni Neri. Si Neri anak ni Melchi na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam na anak ni Elmolam na anak ni Er. Si Er naman ay anak ni Boswe na anak ni Eliezer, anak ni Ori na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi na anak ni Simeon, anak ni Juda. Si Jule anak naman ni Jose. Si Jose anak ni Jonan na anak ni Eliakim, anak ni Melea. Itong si Melea ay anak ni Magida na anak ni Matata, anak ni Natan na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed, at si Obed ay anak naman ni Boaz. Si Boaz ay anak ni Salmon na anak ni Naasor, anak
anak ni Aminadab, na anak ni Admi. Si Admin ay anak naman ni Arni, na anak ni Esro, na anak naman ni Fares. Si Fares ay anak ni Huda, na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tari, na anak ni Nahor. Si Nahor ay anak ni Serug, na anak ni Ragau, na anak naman ni Peleg. At si Peleg anak ni Heber, na anak ni Sala. Si Sala ay anak ni Kainan, na anak ni Arphaxad, na anak naman ni Sem. Si Sem ay anak ni Reuel, anak ni Lamik, na anak ni Madusael, na anak naman ni Enog. Si Enog ay anak ni Jared, na anak ni Mahalalel, na anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Enos, na anak naman ni Set. At si Set ay anak ni Adan, na anak ng Diyos. Continue straight at the first traffic light. Then, in 100 meters, keep right at the Nakakatawa. Umalis si Jesus sa Jordán kuskus ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinugsunan niya. Hindi siya kumain sa buong panahon keep niyo, right at the kaya fork gutom na onto gutom siya. Daghari towards Sinabi sa kanya ng Magidalda diabo, Highway. kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang bato ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Continue on Daghari Dinala siya ng towards diabo sa isang Magidalda Highway napakasukla. for 3 At sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng Continue pilihan straight at at this kailangan ng traffic Panginoon. light. Wika ng diabo. Ipinagkaloob ito sa akin at may bibigay ko sa kanino mang ibig ito. Kaya't kung ako'y sasabihin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasabihin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng diablo sa dalubog ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, Straight at this traffic sapagkat light. nasusulat, ipagpipili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit, sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksuhin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Bumalik si Jesus sa Galilea at suma sa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakad. Gaya ng kanyang ginagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Pagpapakit. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa tabong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinilan niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalayan at sa mga buhag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisingit at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilagyan niya ang sa puli sa nakakita sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, tupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Patuloy siya ng lahat at nabatha sila sa kanyang Continue napakahusay na straight at mga this traffic ito light. ito ang anak ng Jose at Juda. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang, babanggitin ninyo sa akin ang kaligahan ito. Doktor, gawin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa kapatid. At nagpatuloy ng pagsalita sa Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng palo sa Israel noon sa panahon ng Elias na hindi ulan sa loob ng 3 taon kalahati at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinakita si Elias, kundi sa isang babaeng palo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kaningin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman, pang taga-Syria, Continue straight at this traffic galit na galit light. ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa tungkol ng troll na kinatayuan ng bayan upang ipulit sa bato. Ngunit duman siya sa kalagitnaan nila at pulis. Mula roon si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pagpahinga at nagtaka sila sa kanyang tungkol sapagkat may kapangyarihan kung siya magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo ng isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Nagpalit ka ba upang buksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagbigaan siya ni Jesus. Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong yan. At sa harapan ng lahat ng tao ay kinatubok ng demonyo at iniwan ng ibang mga sinagoga. At kilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, ano uri ng pangtutuloy? Makapangyarihan at mabisa ko. Pinakalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila at malat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupain niyo. Umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Pataas noon ang dagdag ng biyanan ni Simon kaya't ibinamalik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang kanya at nawalahan. Kundi nabintig ang may sakit at naglikod sa kanila. Pagkakong ang ang lahat ng may sakit at mga nagkakaroon ay nilalang silang mga kaibigan ulit. Then, Ibinabay ang kanyang mga kamay sa bahay sa
Kalahari to Anina Highway. In 200 meters, make a slight right, then make a slight right. Isa na nakatayo si Jesus sa kagbayan ng Lawan. Pinagkalooban siya ng napakaraming In tao 100 na ibig meters, makalimutan make a sa slight Diyos. right. May nakita siyang dalawang bangka sa may na ang mga pangisda at naghuhugas ng kanilang mga lapat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at iniling kay Simon may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, Continue for "Mamalawad 900 kayo meters, at then itulog ang turn malawad left onto upang Maya magpagod." Street. Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sabi niyo, iuulog ko ang mga lapat." Continue straight Kaya to ang the ginawa first nila traffic ay sa dami light. ng kanilang Then, buhay ay in halos 600 meters, magkasisira turn ang left. kanilang mga lapat. Kaya ginabayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patuloy at umapit naman ang ito. Napuno ang dalawang bangka na halos tubod. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nangilala siya ng kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Kaya din sila Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Ay sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakayan ka ng mga tao." Nang maitibilan nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Nang si Jesus ay nasa ibang bayan, isang lalaking ketungin ang lumapit sa kanya. Kahit naka-stop. Pasaway talaga. Kanina pa. Yan yung lumusot sa atin kanina. Ako'y inyong mapagaling. Trailer eh. Tapos ang bilis-bilis magpatakbo. Pasaway na driver yun. Pagdakay na wala ang kanyang ketong at pinipilitan siya ni Jesus, Tapos "Huwag mong stop na. sasabihin o kalimutan. Oo. Sulit ay pumunta ka Saka sa ano. saserdote at masukin. Pagkatapos, Naka-stop. maghandog ka ng haing iniutos ni Moses bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na." Ngunit lalo bang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya tumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na buhok at nananalangin. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kaniya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya tumakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inibugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskrib at pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapas-tanganan sa Diyos? Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit bakit ni Jesus ang madalang iniisip? Kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumindig ka at tumakan? Pagtutunayan ko sa inyo ng anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nangilala sila at tigip ng takot na nagpupuri sa Diyos. Nakakita si Continue Diyos. straight. In 200 Pagkatapos meters, lumabas si turn Jesus, left. nakita niya ang isang publikano na nagangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod In kay 100 Jesus. meters, turn Si left, Jesus ay then in 50 inadugan ni Levi ng meters, isang turn malaking pingin right. sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang ibang mga tao. Nagulong-gulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom ng kasalon ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang magsisi." May ilang nagsabi sa kanya na ganito, Buti nagtira "Ang pa mga sila alagad ng ni Juan ay likuan. malimit magkanulo at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom." Sumagot si Jesus, "Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan? Samantalang kasama pa nila ang tanging inasal. Kapag wala na ang inasal, saka pa lamang sila magtatayo." Sinabi niya sa kanila ang sandali nga, "Walang may Homeowner pinasok po. sa bagong damit Thank o you. nagtanim sa lupa. Kapag ginawa ito, sisira ang bagong damit. At ang Homeowner damit po, bago ay sabi ko na. babagay sa damit. Di, akala niya pati ako homeowner. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at sisira ang sisinta. Sa bagong sisintang balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong In uminom 80 ng bagong meters, alak kapag turn nakain na right, ng then in inipak 30 sapagkat meters, sasabihin niya, turn left. "Masarap ang inipak."
40 meters, turn Naparaan si right. Jesus sa diriguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng kamay at kanilang kinain ang May mga nagbubuk din po dito, ma'am. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang Antay nga ibabaw ako ng dun krus? sa Tanong ng labasa. ilang pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay, 20 nahandog sa meters, Diyos at turn kumain left ito. onto Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyo. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay in nasa 60 ilalim ng meters, kapangyarihan turn ng right anak onto ng tao. Hawk Street. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseo na paparatangan si Jesus, ay bantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit pati ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, halika ito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo, In alin 80 ba ang meters, ayon you sa will kautusan arrive at ang your gumawa ng mabuti destination. o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya You ang have kanyang kamay arrived at at your ituloy bumalik. destination. Nag-ingit din sa galit ng mga eskriba at mga pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Sa may stripes sa likod lang muna. Ito na lang. Ito po. yan. Salamat. Salamat po. God bless po. Sige po. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is John, the Filipino channel. Ang ingat po lingkod. Paalam po. Ay, one way ata ito. Ayun, may nag-book nga. Arriving in 7 minutes at 3 a.m. This route is toll-free. Gagawa na po natin ng ibang video ito. Ating susunod na Passengers misyon. sharing their location. Paalam po.